Kamusta sa inyong lahat? Ngayon ay may dala akong panibagong video para sa inyo. Sana ay magustuhan ninyo ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Ngayon, simulan na natin ang video. Nagsisimula ang kwento sa isang flashback sa isang maulan na gabi kung saan ang ating pangunahing tauhan ay kinakaharap ng mga loan shark dahil sa utang. Ngunit naghimagsik ang binata, sumisigaw na namatay ang kanyang mga magulang dahil sa pagtatrabaho para sa kanila at dapat ay sila pa ang magbayad sa kanya. Pagkatapos ay may isa pang flashback kung saan may isang taong nakasuot ng espesyal na kasuotan ang nagsabing kung magising ang binata, siya ang magiging pag-asa nila. Ngunit ang tsansa ng paggising ay isa lamang sa bawat 1,000. Tinanong ng ating bida kung bakit hindi na lang nila subukang gawin ito sa kanilang sarili. Habang siya ay ibinabato sa isang hukay, napagtanto niyang natatakot ang iba na mamatay, kaya ginagamit siya bilang panakip-butas. Kahit sugatan at dumudugo, pilit na gumagapang ang ating bida gamit lamang ang matinding determinasyon. Sa ilalim ng hukay, isang kakaibang aninong nilalang ang lumitaw sa harapan niya, na labis niyang ikinagulat. Inatake siya ng halimaw ng marahas habang tinatanong niya kung bakit niya kailangang tiisin ang lahat ng sakit na ito. Habang siya ay napasubsob sa lupa at pinipigil ng nilalang, napaisip siya kung ang lahat ba ng ito ay nangyayari dahil lamang sa siya'y mahina. Sa sandaling iyon, kumislap ang kanyang mga mata at lumitaw ang isang system window na sumusuri sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, na-activate ang shadow system habang pinagmamasdan siya ng halimaw mula sa itaas. Nagbago ang eksena at nalaman natin na ang pangalan ng ating bayani ay Lei, at siya ay isang interdimensional miner. Sabi ng kanyang supervisor, maganda raw ang buwan na ito at baka sa loob ng 1 taon ay mabayaran na niya ang utang ng kanyang mga magulang. Idinagdag pa ng lalaki na sa loob ng 3 hanggang 5 taon pa ng pagtatrabaho, baka makabili pa siya ng sarili niyang apartment. Ngunit sa kanyang isipan, minumura ng binata ang kanyang amo dahil sa pagiging isang walang pusong kapitalista. Lumalabas na ang exposure sa radiation sa interdimensional zone ay maaaring magbigay ng pagkakataong magising, ngunit maaari ring ikamatay. Dahil dito, tanging ang mga desperado lamang ang pumapayag na magtrabaho sa kabilang mundo habang nakasuot ng protection. Samantala, chinitsismis siya ng kanyang mga kasamahan tungkol sa kanyang kwento at kung paano niya namana ang utang ng kanyang mga magulang. Tinawag siya ng isa na mahina, at sinabing kung siya iyon, lalaban siya sa kumpanya para sa kompensasyon. Ngunit tinawag naman siya ng isa pang manggagawa na tanga, at sinabing wala namang silbi ang paglaban dahil patay na rin naman ang kanyang mga magulang. Narinig niya ang usapan at ang pagtawag sa kanya na mahina, kaya kumislap ang kanyang mga mata ng matinding bughaw na liwanag. Naisip niya na minsan, ang kahinaan ng isang tao ay hindi niya kasalanan, kundi kasalanan ng baliw na mundong ginagalawan nila. Pagdating nila sa minahan, sinabihan sila ng supervisor na maghanda para magsimula ng trabaho. Bigla namang may malakas na pagyanig at may isang lalaking natakot dahil sa pagbagsak ng isang maliit na yungib. Sinermonan siya ng supervisor, ngunit sinabi ng isa pang manggagawa na hindi pa raw siya nakarinig ng lindol sa ibang dimensyon. Nagsimulang maghinala ang mga tao na baka halimaw ang sanhi ng pagyanig. Natakot ang mga manero at pinag-uusapan ang tungkol sa mga insectoid na mas malakas pa raw sa mga beast clan. Dahil dito, sumigaw ang supervisor sa kanila na tumahimik, sinabing nalinas na ang lugar ng isang awakened 3 taon na ang nakalipas. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, siya ay nagulat ng isang higanteng kuko ang bumaon sa kanyang dibdib. Nagpanik ang mga manggagawa sa nakakatakot na tanawin ng kanilang boss na pinaslang. Isa sa mga manggagawa ay napako sa takot sa nilalang na biglang lumitaw. Bago pa siya makagalaw, isa pang manero ang brutal na tinamaan sa mukha ng halimaw. Pagkatapos, isang interdimensional humanoid ang tumalon sa kanilang gitna at nagsimulang pumatay. Sumunod ang isang horde ng mga halimaw, at nagtakbuhan ang lahat ng manero para iligtas ang kanilang mga buhay. Isa sa mga nilalang ay humabol sa ating bida na napagtanto na mahigit 10 kilometro pa ang layo ng labasan. Habang kumakabog ang kanyang dibdib, tinanong ng binata kung posible pa ba silang makatakas sa lugar na iyon. Isang lalaking dumaan ang sumisigaw na hindi na nila kayang harapin ang sitwasyong ito. Ngunit habang tumatakbo siya, inabutan siya ng isa sa mga halimaw at sinuntok ng malakas. Sa lakas ng tama, tumilapon ang lalaki at bumagsak sa matutulis na bato. Nataman rin ang ating bida at bumagsak sa lupa, gumagapang at nakakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan. Samantala, may ilang manero ang nakarating sa truck at sumisigaw sa driver na paandarin ito. Yumandar ang sasakyan, iniwan ang ating bida na nakiusap na isama siya. Ngunit isang halimaw ang tumalon at dumapo mismo sa windshield ng truck. Sa loob ng sasakyan, takot na takot ang dalawang lalaki habang nakatingala sa nilalang. Pagkatapos, dinurog ng halimaw ang truck sa isang malakas na pagsabog habang hinuhuli ang mga manggagawa. Pinagmamasdan ng ating bida mula sa malayo at napansin niyang nakatuon ang mga halimaw sa mga tao sa loob ng truck. Pagkatapos, ang sasakyan, ang tanging pag-asa nilang makatakas, ay sumabog sa isang dambuhalang bola ng apoy.
Hawak ang ulo, gulat na gulat ang bida sa eksenang nasaksihan niya. Sa gitna ng mga apoy, sumigaw sa sakit ang nilalang, na nagsiwalat ng posibleng kahinaan. Dahil dito, naisip ng binata na baka apoy ang kahinaan ng humanoid. Kaya naisip niyang subukan gumamit ng mga sulo na nakakalat malapit. Ngunit bago pa siya makakilos, lumitaw sa harapan niya ang isa pang dambuhalang halimaw, handang umatake. Sa huling sandali, nakailag ang binata at inabot ang isang sulo. Sa kahangahangang bilis, dumapa siya at nahawakan ang nasusunog na bagay. Sa susunod na sandali, mabilis siyang tumayo habang hawak na ang sulo. Pinalilibutan ng apoy at may hawak na dalawang sulo, sumigaw siya sa nilalang na lumayo. Napansin niyang nag-aalangan ang mga halimaw sa pag-atake, na nagpapatunay sa kanyang hinala tungkol sa apoy. Dahil dito, sumigaw ang bida sa iba pang mga nakaligtas na ang mga halimaw ay takot sa apoy. At dito natin nakuha ang paliwanag na 10 taon na ang nakalipas nang lumitaw ang mga portal at sinalakay ng mga halimaw ang Earth. Tanging ang mga awakened lamang ang kapangyarihang labanan sila at isara ang mga portal. Iniisip ng ating bayani na sila'y mga karaniwang tao lamang na sumusubok mabuhay sa mapanganib na mundong ito. Sa pag-iisip na iyon, sumigaw siya at sinabing kumuha ng mas maraming madaling masunog na bagay hanggat maaari. Isa sa mga lalaki ang nawalan ng pag-asa nang mapansin niyang hindi na magtatagal ang kanyang pansamantalang sulo. Pagkatapos ay naisip ng pangunahing tauhan na gamitin ang gasolina mula sa imbakan upang harangan ang pasukan ng apoy. Inutusan niya ang lahat na bumuo ng pie-cut na porma sayon at dahan-daang umatras. Sa pagsunod sa plano, matagumpay silang naka-atres pabalik sa bungad ng kuwebo kung saan naruroon ang mga bar aisles. Agad, sinabi ng binata sa isa sa mga lalaki na ibuhos ang gasolina sa pasukan ng kuweba. Hindi na nag-aksaya ng oras ang lalaki at sinipa ang isa sa mga bar aisles ng malakas, kaya't nabuhos ang laman nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, kumalat ang nasusunog na likido sa sahig ng pasukan ng kuweba. Pagkatapos, sumigaw siya sa lahat na itapon ang kanilang mga sinding sulo. Agad namang itinapon ang isa sa mga sulo papunta sa gasolina, na lumikha ng harang. Isang malaking pader ng apoy ang lumitaw, dahilan para mapasigaw sa sakit at umatras ang isa sa mga halimaw. Nang ligtas na sila, nagpasalamat ang isa sa matatandang lalaki kay Lei sa pagsadyap sa kanilang lahat. Sumang-ayon ang iba pang mga manggagawa at sinabing kung kailangan niya ng tulong, maaari siyang umasa sa kanila. Tahimik lang na pinanood ng ating bayani ang eksena, may malalim na pag-iisip habang iniisip ang lahat ng nangyari. Sa loob ng kuweba, napansin ng isa sa mga lalaki ang isang higanteng misteryosong estatwa na naroon na pala simula pa. Ipinaliwanag niyang matagal na nila itong natagpuan at malamang ay plano ng supervisor na ipuslit ito palabas. Biglang may tumawag sa radyo para sa Sektor 7, at napuno ng pag-asa ang lahat. Agad na kinuha ng isa sa mga manggagawa ang radyo at iniulat ang pag-atake ng mga insektoid, humihingi ng tulong. Ngunit ang tugon ay malamig na katotohanan, darating lang ang pagsadyap sa loob ng 2 oras. Desperado na, nagtanong ang lalaki kung maaari silang dumating ng mas maaga, pero naputol ang komunikasyon. Static na lamang ang naririnig sa radyo, iniwan ang grupo ng mga manero na umasa sa kanilang sarili. Nagsimula ang pagkataranta, at sinabi ng isa na ang kanyang suit ay may sapat na enerhiya na lamang para sa 1.5 oras. Habang desperado ang kanyang mga kasamahan, tahimik lang na pinagmasdan ng ating bayani ang sitwasyon. Tiningnan din niya ang kanyang suit at napagtantong kritikal na ang enerhiya nito. Kaya't nagpa siya ang binata na pamunuan ang grupo at hiningi sa lahat na makinig muna sa kanya. Ngunit sinabi ng isa sa mga lalaki na hindi natatagal ang mga suit, at may kailangang magsakripisyo. Iminungkahi niyang ang magsakripisyo ay ang mga matanda o mga ulila. Habang nakatingin kay Lei, sinabi ng lalaki na wala naman itong pamilya at baon sa utang, kaya't pawang pagdurusa lang ang kanyang buhay. Kasunod nito, hiningi niya ang baterya ng suit ng binata, na ikinagalit ng ating bayani. Bago pa makaganti ang ating pangunahing tauhan, sinuntok siya ng hindi inaasahan, at tinukso pa siya ng umatake kung kaya ba niya lumaban. Habang nakahandusay at pinalibutan ng mga armadong lalaki, hinamon siyang lumaban kung may lakas siya ng loob. Pagkatapos, hinawakan siya ng mga lalaki at sinabing ay lalapit siya sa radiation upang magising at maging tagapagligtas nila. Kahit pinipigilan, tinawag niya silang mga halang ang kaluluwa at nangakong kapag nagising siya, ang umatake sa kanya ang unang tatamaan. Ngunit nilate siya ng mga lalaki, sinabing 1 sa 1,000 lang ang tsansa, at kinuha ang baterya ng kanyang suit. Pagkatapos ng pagnanakaw, hinarap ng lalaki ang iba pang mga manero at tinanong kung sino ang susunod na susubukang magising. Sa puntong ito, kumalat ang takot at itinulak ng isang manggagawa ang isa pa sa harap, sumisigaw na siya na ang sunod. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ng isa sa mga lalaki na tumakbo papunta sa truck, at sumigaw ang iba na pigilan siya. Nakalapit siya sa sasakyan at sinubukang sumakay, ngunit inutusan siya ng iba na huminto. Pagkapasok sa truck, sumigaw siya na kung mamamatay siya, isasama niya ang lahat.
Pagkatapos ay pinaandar niya ang truck na may dalang estatwa at nagsimulang sumugod papunta sa pader ng apoy. Habang dumaraan, nahulog at nabasag ang estatwa habang nagsisisigaw ang iba na itigil niya ito bago mahuli ang lahat. Tumagos ang truck sa harang ng apoy at pumasok ang mga insektoid sa kuweba, nagdulot ng kaguluhan. Habang nakahiga sa lupa, tiningnan ng ating bayani ang basag na estatwa at nakaramdam ng pakiramdam na tila tinatawanan siya nito. Nanggigil siya at tinanong kung pati ba ang estatwang ito ay nilalay siya. Biglang inatake ng isa sa mga halimaw ang natirang bahagi ng estatwa, na ikinagulat ng ating bayani. Pagkatapos, may flashback kung saan iniisip ng pangunahing tauhan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Desperado siyang lumaban sa halimaw, tinatanong kung bakit kailangang tiisin niya ang ganitong pagdurusa. Natalo siya ng halimaw, iniisip niyang ang lahat ng ito ay dahil siya ay mahina. Sa puntong iyon, naalala niya ang lahat ng sisihan sa kanya, na ang utang ng kanyang mga magulang ay problema na niya. Bumalik ang alaala sa pagtutok ng mga loan shark sa kanya habang umuulan, tinawag siyang baliw sa paghahanap ng hustisya. Inihagis ng kanilang pinuno ang isang tumpok ng mga papel sa kanyang mukha, sinabing nakarating na sa kanya ang lahat ng reklamo nito. Ayon sa lalaki, ang totoo ay lumabag sa patakaran ang kanyang mga magulang at sila ang may kasalanan sa aksidente. Habang nakayukot na kabigkis ang kamao sa lupa, narinig ng binata na hindi siya babayaran ng kumpanya at maaari pa siyang kasuhan. Pagkatapos ay sinuntok siya ng lalaki at sinabing kung tinanggap niya lang ang alok, wala sanang nangyaring ganito. Habang nakahandusay, sinabi ng loan shark na may utang na siyang 30,000 kada buwan sa interes pa lang. Sa kalagayan ng binata, inalok siya ng lalaki ng paraan palabas, maging manero. Balik sa laban sa halimaw. Sinabi niya na kahit matalo siya, hindi siya magpapatalo ng basta-basta. May matatag na tingin, tinanong niya kung sino ang nagsabing dapat tanggapin na lang ng mahihina ang kanilang kapalaran. Sa huling pagsisikap, napunit niya ang braso ng halimaw at itinapon ito palayo. Basang-basa sa dugo, naisip niyang nakakakilabot ang amoy ng halimaw. Bigla siyang binuhat ng isang nilalang sa anino at pinagtawanan ang kanyang walang saysay na pakikipaglaban bago ang wakas. Ngunit tumutol ang binata at sinabing kahit papaano, lumaban siya, hindi tulad ng estatwang madaling nabasag. Sinabi ng nilalang na siya lang ang makapagliligtas at inutusan siyang isuko ang kanyang katawan. Ngunit tumanggi ang ating bayani at sinabing mas pipiliin niyang. Mas pipiliin pa niyang maging alikabok kaysa kontrolin ng isang pangit na halimaw. Natawa ang anino, aliw na aliw sa katapangan niyang mas piliin ang wakas kaysa sumuko. Sa sandaling iyon, binalot siya ng anino at sinabi ng nilalang na hindi siya maaaring tumanggi. Nang aktibahin ang shadow system, nagulat ang insekto nang makita ang madilim na enerhiyang nagmumula sa katawan ng binata. Sumabog ang enerhiya, pinatalsik ang halimaw sa napakalakas na puwersa. Tiningnan siya ng bagong nilalang at tinanong kung ito ba ang Samire sa rebulto nito, tinawag itong langgam. Ang nilalang, na ngayoy pinagsama na sa katawan ng bida, ay nagsabing may galit pa siya rito at sumugod sa halimaw. Ngayoy may bago na siyang anyo at nababalutan ng madilim na aura, may isang halimaw na umaatungal sa kanyang tabi. Inireklamo niya ang ingay ng halimaw at umiwas sa atake nito gamit ang hindi kapani-paniwalang bilis. Pagkatapos, lumikha siya ng napakalaking ipu-ipo ng mga anino at sinabi sa halimaw na mawala na ito magpakailanman. Nahigop ang halimaw sa ipu-ipo, desperadong sumisigaw sa takot. Sa huli, dinurog niya ang natitirang bahagi ng aninong halimaw gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos, nagkomento siya na talagang nakakadiri ang amoy ng nilalang na iyon. Pagharap niya sa mga manero na nagbanta sa kanya, sinabi nilang isusumbong nila siya. Tinanong ng shadow entity kung ano ang gagawin ng binata kapag ibinalik nito ang kanyang katawan. Samantala, nakulong sa mga anino ang mga manggagawa, nagsusumamo para sa kanilang buhay. May isa pang nagtangkang magpaliwanag na kung wala sila, hindi sana nagising ang binata. May pagkamuhi sa tingin, tinanong ng bida kung dapat ba siyang magpasalamat sa kanila. Sumagot ang lalaki na hindi na kailangan ng pasasalamat at dapat ay magkunwaring walang nangyari at palayain na sila. Ngunit ang sagot ng bida, hindi lang niya sila palalayain, tutulungan pa niya. Sa isang iglap, isang anino ang marahas na tumagos sa helmet ng isa sa mga lalaki. Kasunod nito, nakaramdam ng matinding sakit ang ibang manggagawa at nagsimulang samukan ng dugo. Matapos ang kanyang paghihiganti, hinarap niya ang huling dalawang nakaligtas na nagsusumamong huwag silang saktan. Iniabot niya sa kanila ang mga baterya mula sa iba at sinabing kanila na iyon. Doon ay pinayuhan siya ng shadow entity na talikuran na ang kanyang walang silbing awa. Binalaan siya nito na ang ganitong damdamin ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak sa hinaharap. Ngunit sinabi ng nilalang na titignan na lang nito kung ganoon pa rin siya katapang sa oras ng kanyang katapusan. Paglabas ng kuweba, sinalubong siya ng isang hukbo ng mga halimaw. Nag-alok ng kasunduan ang anino, ibigay niya ang katawan nito o harapin ang mga halimaw mag-isa. Minsan pa, ininsulto siya ng anino, sinasabing wala siyang halaga kung wala ang kapangyarihan nito at nanginginig na ang kanyang mga tuhod.
Ngunit buong tapang niyang tinapakan ang kamay ng halimaw na humahawak sa kanya at sinabing nakapagdesisyon na siya. Sinipa niya ang nilalang palayo at sumigaw na hindi niya kailangan ng sermon mula sa nilalang. Ginamit niya ang katawan ng halimaw bilang tontungan at tumalon sa ere, pakiramdam ay mas magaang. Habang nasa ere, mabilis niyang iniwasan ang mga atake ng mga halimaw, ipinapakita ang kanyang galing. Sa seryosong tingin, naghanda siya sa laban habang may halimaw na paparating mula sa likuran. Sa sandaling iyon, nagniningning ang kanyang mga mata ng matinding bughaw na liwanag at tila bumagal ang oras. Lumiko siya sa ere at binigyan ng malakas na suntok ang halimaw na umaatake sa kanya. Napagtanto ng bida na malaki ang itinaas ng kanyang reflexes at bilis. Tinawag siyang kawawa ng halimaw at sinabing kahit pa may shadow system siya, wala siyang kwenta. Dahil sa galit, pinuno ng lilat. Enerhiya ang kanyang kamao at naghanda sa pag-atake. Sumigaw siya sa halimaw na tumahimik at binigyan ito ng napakalakas na suntok. Nagtaka siya kung bakit biglang tumaas ng sobra ang kanyang lakas at tiningnan ang kanyang kamao. Napagtanto niyang hindi sapat ang simpleng atake gamit ang kanyang katawan upang masaktan talaga ang mga halimaw. Kaya inisip niyang mas madali sana kung may armas siya. Sa sandaling iyon, nagkondensa ang enerhiya ng anino at bumuo ng isang punyal sa harap niya. Hawak ang bagong sandata, hinamon niya ang halimaw kung kaya ba nitong tapatan siya. Sa isang mabilis na galaw, tinamaan niya ito sa likod ng isang eksaktong atake. Sa mayabang na ngiti, napagtanto niyang kaya na rin niyang patayin ang mga abnormal. Ngunit agad siyang napaligiran ng dalawa pang kakaibang dambuhalang halimaw. Depensibo niyang ginamit ang kanyang punyal upang salagin ang kuko ng halimaw. Pagkatapos, ginamit niya ang braso ng nilalang bilang tontungan at binigyan ito ng nakamamatay na atake. Napapalibutan ng mga kalaban, naghanda ang ating bida na ilabas ang lahat ng kanyang makakaya. Hawak ang punyal, sa wakas ay taglay na niya ang kapangyarihang lumaban. Sa kasunod na pag-atake, nahulog sa lupa ang kamay ng halimaw isang madugong tagpo. Hingal na hingal at pagod, natawa ang bida sa kanyang nakamamanghang tagumpay. Pagkatapos, lumitaw ang isang system window na nagsasabing matagumpay ang kanyang ebolusyon. Sa ospital, ipinaliwanag ng doktor na ayos lang ang bida at kailangan lang ng panahon para makapag-adjust. Excited ang nurse na isa siyang ascendant at tinanong ang kanyang level, pero sinabihan siya ng doktor na maghintay. Sa puntong iyon, pinuri ng dalaga ang kanyang hitsura habang may kakaibang anino na nakalutang sa kanyang katawan. Nagreklamo ang shadow entity na sa lahat ng kanyang kapangyarihan, napunta pa siya sa isang E-rank na tao. Pagkagising ng bida, nakita niya ang aninong nilalang at tinanong kung bakit ito sumusunod sa kanya. Ipinakilala ng nilalang ang sarili bilang isang supreme being at inutusan ang binata na ayalay ang kanyang katawan, pero hindi ito ikinatuwa ng ating bida at tinawag ang nilalang na mukhang pangit na ipis. Galit na galit, inutusan siya ng nilalang na ibigay ang kanyang katawan, sabay sabing iyon lang ang dahilan ng kanyang pag-iral. Iniisip ng binata na hindi ito matino, at baka hinahabol siya nito dahil sa kanyang kagwapuhan. Sa kabilang banda, nalilito ang nilalang sa kakaibang iniisip ng binata at wala itong maintindihan. Naiinis, sumigaw ito sa kanya na tigilan na ang kalokohan at tinitigan siya ng may matinding galit. Pagkatapos ay hinawakan siya nito at nagreklamo kung bakit ganoon kainang tao ang napili nitong maging punong abayan. Inihagis siya ng nilalang sa isang portal at tinakot na kung hindi siya umabot sa D-rank sa loob ng 3 araw, buburahin siya. Napunta ang binata sa isang kuweba, at ipinaliwanag ng nilalang na ito ang pugad ng mga insekto, isang pagsubok para sa kanilang lahi. Sinabi rin ng nilalang na isang beses lang maaaring gawin ang pagsubok na ito, ngunit dahil sa pag-angkin niya sa katawan ng binata, na-reset ang bilang. Pagkapasok pa lang, isang dambuhalang salagubang ang lumitaw, at kinilala ito ng sistema bilang isang armored shell beetle. Hawak ang kanyang shadow dagger, iniisip ng binata ang bagong kapangyarihang natanggap niya. Hindi na nagsayang ng oras ang higanteng insekto at agad siyang inatake ng sobrang bilis, sunod-sunod ang mga hampas. Nadepensahan niya ang sarili, pero humanga siya sa bilis ng nilalang. Naiinis, naglabas ng malakas at nakakakilabot na hiyaw ang salagubang bilang paghahanda sa muling pag-atake. Napansin ng ating bida na ang bulag na bahagi ng nilalang ay nasa likod nito kaya agad siyang tumalon para umatake. Ngunit nang tamaan niya ang carapace, hindi napasok ng kanyang dagger ang sobrang tibay ng baluti ng insekto. Hindi siya sumuko at sinubukan ang isang umiikot na atake, pero tila hindi pa rin mabutas ang depensa ng salagubang. Dinepensahan ng insekto gamit ang mga kuko nito at hinarang ang isa na namang pagsugod ng ating bida. Dahil sa inis sa sitwasyon, umatras muna ng kaunti ang binata at pinagmasdan ang nilalang para maghanap ng butas sa depensa. Nagrereklamo siya kung gaano katibay ang baluti, at tinawag siyang walang silbi ng shadow entity dahil hindi niya ito masaktan. Tinukso siya ng nilalang, ngunit sinagot siya ng binata na wala itong pakialam kung paano siya lumaban. Sinubukan niyang atakihin ang ulo ng salagubang, pero hindi pa rin tumalab ang kanyang dagger sa baluti.
Muli na namang nablock ang kanyang atake at nauubusan na siya ng paraan. Sa puntong iyon, sinipa niya ang insekto para makakuha ng kaunting distansya at makaisip ng bagong estratehiya. Pero mas mabilis ang insekto at agad siyang inatake, itinapon siya ng malakas sa pader ng kuweba. Tinawag siyang mahina ng nilalang, ngunit napansin ng binata ang malagkit na berdeng likido sa kanyang balikat. Sa malapitan, makikitang may parehong berdeng likidong tumutulo mula sa kuko ng insekto, ang parehong nakakadiring likido kanina. Nagsimulang magbitak ang katawan ng nilalang, at napagtanto ng ating bida na ang berdeng likido ay dugo nito. Sa ngiti at kumikislap na mga mata, sinabi niya, nahanap ko na ang kahinaan ng insekto.